Kasi marami nagtatanong talaga sa social media, sa YouTube. Si Jerome pala is hindi pala. Hello guys, at eto na nga. At eto na ang pinakahihintay nyo na naganap kahapon. Kaya wag na natin patagalin at panoorin na natin kung ano ang nangyari kahapon sa concert ni Jerome Evardome. Joyce, he's finally here, the one you've all been waiting for. Join us for this special concert with Carl Baron Serrano, Franz Joseph Bingoy, and the man you missed the most, Jerome Evardome. Special thanks to Geromantic Josie Arietta for the clips. Watch until the end, here we go. So guys, magkakasama pala sila Baron Serrano na Pavarotti and si Franz Joseph Bingoy na sino ba yan? Si Julia Iglesia sa concert na nangyari kahapon pala. Problema lang din sa video na to, medyo hindi masyadong rinig, hindi maganda yung pagka-captured sa audio. Kasi siyempre ano lang cellphone lang kasi yata yung gamit na pinang-record dito. Yan sino to? Si Baron Serrano, si Carl. Supportive friends, supportive. Ating Pavarotti. I have a song by Condos, but ginawa siya ng meditation memories. The title of the song is called Green Green Grass. Ang hirap sa harapan kasi, no, isipin mo ang taas ng stage, then tapos sa harapan ka parang ang sakit sa leeg. Kung nakatingala ka palagi na lalo papanorin mo ganyan, no? So, kinakanta niya pala is Green Green Grass. Yes, they'll all come to me.
Sayang itong video na to kasi kinaptured lang talaga or record lang dito puro kay ano lang, kay Jerome. Sayang at ano hindi sinama sila Baron pati si Franz Joseph. Pati kung mapapansin nyo, parang iilan lang yung mga tao, hindi masyadong um, puno. Di natin alam kung anong klaseng event to, but na-invite si Jerome dito, sila. Parang iilan lang, oh. Kumbaga, watak-watak pa yung lamesa, pero parang dating special ba to? Na exclusive person lang, parang ganun siguro, no? Pero masarap lang dito kung kasama ka dito sa isa dito sa nanonood ngayon, di ba? Siyempre, ano yan, Jerome yan, pati sila Baron, no? Franz Joseph. So, diretso natin. Comment nyo na lang kung may nakakaalam o nakapanood na nito kung saan lugar to at bakit konti lang yung tao. No, stick pa rin tayo sa old lyrics. Kasi ang next song na kakantay ko is the very last song I Kumbaga, importante lang dito nakita natin sa mga Jeromantics dyan or mga fans ni Jerome makikita natin kung ano nangyari sa concert niya kahapon, di ba? Yun yung pinaka-importante. The Phone's Chorus and the title of the song is No Wonder of You. Welcome po. Pag okay na po, lagi na po kayo. Hindi nyo makikita yung mga live nila pagka magkasama. Kasama po nila si Baron. Magaling na po ako. Pati sa excuse me, sa concert nila walang banda no. Kumbaga parang ano lang. Audio nila is parang bala lang, walang mas maganda kasi pag may banda parang feel na feel mo talaga yung ano yung tugtugan talaga. Yun yung pinaka-the best sa nasa maganyang concert. Mas mafe-feel mo yung ano, lalo yung mga kumakanta, mga performer. Feel na feel nila pag may banda. Ang lakas ng impact kasi pag may banda kasama. Friends, may naghanap sa'yo. Naghanap sa'yo. Si Summer Sky. Summer Sky. Hello. Hello. Dadagdag lang po ng bayad Parang bata si si Binkoy no, magsalita Sa bagay parang ilang taon lang yata si Binkoy, parang 18, 19 magkasing sila ni Jerome. Si Jerome 19 years old na Tapos si Baron yata parang sa senior high lang to Pati senior high din yata to si Franz Joseph. na po ng bayad sa Itbulaga sa tape office. Anyway, anak, sinong nagturo sa iyo ng klase ng pagkain? GF ni Jerome. Si Andrea. I'll be honest,
Magaling na po ako. Kanina wala. So ito mga sinabi lang ito ng Holy Spirit at nilito ang boses. Anak ng maliit ka ng mga Pilipino ka Sa church. Sa church lang talaga. Paano ka nagka-influence ka sa ganito pa? Sino nag-influence sa'yo? Major factor is father ko talaga. Ito yung mga sinasabi ng ibang fans ni Jerome. Dapat may nag-organize ng ganito, kumbaga sa concert niya. May may cameraman or magre-record ng concert niya na ito nangyari yung event na yon. Kasi kumbaga someday or balang araw magagamit niya na ito ko dati or pwede nilang kumbaga sabihin natin pagka parang ginagawa namin ngayon, binablog namin, kumbaga siya pwede niyang ilagay sa channel niya na ito nangyari. Kumbaga kasi mas maganda kasi pag malinaw, pati buong buo, pati kitang-kita, pati dinig na dinig ng mga tao yung nangyari, di ba? Dapat yan gawin ni Jerome balang araw or sa susunod, gawan nila ng talaga may cameraman sila talaga na sarili na kukuha ng concert nila, yung nangyayari, yung event na pangyayari, di ba? Kumbaga magagamit, malaking tulong sa kanila, malaking bagay na magagamit talaga nila yon. Katulad namin, kumbaga nagagamit namin yung mga video na iba, yun nga lang hindi masyadong yung quality, kumbaga what I mean is yung quality ng video pati yung ng audio. Sa kanila kapag may sarili sa cameraman na sariling kumukuha, mas maganda yung ipapakita nila sa katulad niyo, di ba? So ganun na nga. Balik tayo. So, kasi ang nakikita ko sa'yo, yung mga nagigilis, ako nilito ako sa old song. So, mga old song daw, yung mga pangalawa matatanda, malalalim yung pagkakao, di ba? So, question lang, kasi siyempre dati hindi ka naman hindi yung mga paano nila nalalagyan na rin. Kasi di ba ganun kayo, kaya gusto yung araw, Hi daw. Sabi ni... Naranasan mo na ba yan? Hindi mo. Malapit na. Kasi kanina sila doon, gusto na nila, parang ako, si Mami, pakano na yan. Mami naman, di ba? Anong pakiramdam anak mo na pinapalakpakan ka sa social media at sa ganitong personal? Pakano ko. Kasi na totoo ako sa mga Nahihiya pa yan. Nahihiya pa siya. So, anak, alam mo napakaganda ng boses mo. Ibigay pa ang kasama. Ay, talaga kasama. Hindi mo alam. Hindi daw nila alam. So, pwede pa kami, kasi ang nasa kontrata po namin, kakunan ka lang. Baka okay lang ba anak na para kay General at saka kay Madam, dagdagan mo kami ng dalawang kanta. Wala nang dagdag na bayad. Yan isa kung sisingin ng manager. Sa totoo lang, wala akong maintindihan, puro ugong yung narinig ko. Kumbaga naka-earphone na ako. Puro ugong na lang yung naririnig ko. Sorry sa makakapanood nito. Hanggang doon lang yung kaya natin. Try natin mamaya pagkadating sa editing na kung malalagyan natin na kung makaka-capture yung every words na sinasabi nila. Lagyan ko na lang na subtitle. Alright? Hindi mo naman sisingin si Madam. Tama ba? Gusto niya pa ba? Ano ba yan? Sige pa. Palakpakan natin mo once again, ladies and gentlemen, the Elvis Presley of the Philippines. Okay. Ito naman. Babati daw Wala ba? ba ang Elvis naman? Shout out. Sino? Hello Hello po, Ma'am Bibi Ariota. Yan lang. Basta sa akin. Everybody
tong kantang yun. Parang di normal. Ewan ko lang Okay. Siyempre po, may pag-iwan ko naman. Sa patay na akin. Tanawan din ang nagpapalo sa akin yung Big Hamo ko lang. The very last song na simple. Isa to sa mga kantang kinakakong series. Nagpapalo sa akin. Ano ba ba? Alright, so yung kantang yun, alright. So, kung papansinin nyo yun, no, parang dating is parang hapon or tanghali, mga ganun, maliwanag pa sa labas yung ano, yung itsura ng ano ng concert ba to, parang ganun, concert, sabihin natin concert. Kumbaga siguro parang alanganin yung tema kasi yung araw, di ba? Kasi pasukan. Tapos ano ba kahapon is Wednesday. Kumbaga busy yung mga tao. Sayang dapat ginawa nila mga Saturday, ganyan. Saturday, tapos gabi. Kasi alanganing oras, kumbaga kung tanghali or hapon, syempre mga tao is busy or nasa trabaho, di ba? Kung Saturday night, baka mas, sabi natin, mas tatangkilikin ng tao. Pati siguro, kasi actually, even me, hindi ko alam na may concert siya dyan sa lugar na yan. Sabi, Pampanga daw. Sabi, hindi ko alam kung real yan. Basta kung sino nakakalam, paki-comment po para may pag-usapan tayo next time. Alright? Sa akin naman, ganun yung para sa akin, kung kukuha ako ng concert or magsiset ako ng concert, gusto ko Sabado. Sabado ng gabi kasi alam naman natin lahat ng tao we need money, 'di ba? Kaya tayo nagtatrabaho para magkaroon ng pera, 'di ba? Kumbaga alanganin kasi pag may trabaho, kumbaga weekends, weekdays, 'di ba? Elvis Presley ng Pilipinas. Alam mo ba, anak, yung isa sa Pati eto napansin ko rito, hindi masyadong organized yung sistema. Actually, before kasi alam ko pag paano magtitimpla ng mga pagka ganyang concert or tugtugan, let's say marunong ko magtimpla. Every time na magsasalita yung MC or let's say singer or announcer or performer, dapat ibaba natin yung tawag dito, echo para pag nagsalita yung tao, intindi ng naririnig talaga ng ng nanonood or makikinig. Dito di mo maintindihan ko ba parang kasi nag-e-echo nga kaya dating is nagmamumble na yung dating sa atin. Pag kumakanta doon pwedeng lagay yung yung echo para mas magandang pakinggan. Pero pag magsasalita lang wala masyadong echo dapat tatanggalin. 30 years.
ay kumpare ko, si June Espinosa, one of the best Elvis president in Pilipinas, and ipamigay kita sa kanya. Kumbaga dito is walang ano, pansin ko lang kung nating kumbaga para sa akin, kumbaga, na-analyze lang, kumbaga parang walang nag-ano masyado ng concert na to, kumbaga hindi masyadong, kumbaga DJ, hindi nila alam kung paano yung tema, kung may DJ, parang tugtog lang, sige, sa nakasetup na yung microphone, taga-pindot na lang ako ng kakantahin mo, parang ganun nangyari. Pero sa akin ganun lang baka anong sabihin nyo sa akin Saan ang galing mo? Then, kayo lahat, nagugulat pa kayo? May ganitong bahay, Kasi isipin nyo yung lugar kasi, para sa akin ulit. Kasi ang lugar is malawak. Once na malawak yung lugar, mas yung range ng salita is ma-echo. Kaya tatanggalin mo yung echo talaga dyan pag nagsasalita. Or let's say, kasi di ba yung may tremble, may bass. Pag nagsasalita yung tao, baba mo yung bass, parang tremble. Kumbaga rinig na rinig yung salita ng tao. Kumbaga yung tao is, boses is parang ako, hello, 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 hello. Kung bababa mo yung bass, kumbaga parang magiging tremble yung boses niya, kumbaga maririnig talaga yun. Kumbaga yung tining ng boses niya konti, may maririnig. Para sa akin lang yun bahala kayo kung anong gusto sabihin, pero para sa akin lang yun. Welcome po. So, anong advice mo sa mga nangyayari mo na may anak na nangyayari kagaya mo? Alam mo kasi ng mga singers, may inspiration sila. Singers yung ayas. So, kung gusto nyo Baron! gagayahin yung boses, magiging foundation ng boses. Habang inaantay mo, ay, aakyat pa na kayo, no? Kumati Kumbaga, kung papansin niyo, ba yung nagsasalitang babae na mas naririnig. Let's say malapit siya sa video. Pero kung iisipin niyo, mas malakas yung boses nila Jerome, pero masyadong kumbaga parang ano ba yung tawag doon? Parang ugong lang yung naririnig na lang. mo na rito. Magbati ka muna ng mga Kasi yung lugar kasi nag-e-echo na lang yung boss na nag-e-echo, kumbaga kumakalat sa buong lugar na. Seryoso naman ang yung boses ko pa yun. Kung dapat may boses, ang boses ba nagkakaroon? Oy, Razan, Sir po mali. At kay JD Oli, Kasi bago ako kumanta, Sir Philip. may edad na rin ako, 30 plus na ako, nung kumanta ako sa mga. Shoutout ka. Shoutout ka. Hi ka muna. Hello. Anak, tawagan natin yung dalawa kasama. Mula kanina sinasabi ni Vincoy is, hello. Hello. Parang ganun lang lagi. Kanta kayo. natin itong tatlo dito at may grabe pala pag naman kayo. Shut up! Nakakatawa naman friend. So, kakanta kayo ngayon. Pero para kayo nag-Julie, baga nga nandun sa aquarium. Siya nga pala may nag-post sa sabi, ba't daw laging kasama daw si Andrea or GF ni nakita ni Jerome. Siyempre naman, girlfriend niya yan, siyempre. As long na saan o hanggang pwedeng kasama, sama mo, siyempre girlfriend mo yan, di ba? Pero mayroong ibang sinabi pa. Mamaya, sabihin ko sa inyo. Sa taas. Okay lang ba mga anak makinig kayo ng kantang happy birthday? Alright, okay. Ano nangyari? Wala ako. Ha! Sorry. Sige, ako backup singer ko lang ako. Ikaw lang maganda yung microphone. Gagawin ko na lang ako. Diba? Okay. Forma ni sino ba to? Si Baron, talagang pabarote, haba ng niya. Okay in character kumbaga. Kay Marta daw. Birthday.
means to say, hindi siya concert, sabi nila concert. Dating pala is birthday celebration, kaya yan lang pala yung mga tao. Oh, alright. Kumbaga na-invite pala sila, hindi pala concert yan. Sabi nila concert. Sorry rin sa mga nakakaalam, ano pala to, hindi concert. Even me, akala ko concert, kaya nagtatawa parang ang onti ng tao, di ba? Ano pala yan, birthday party, not concert. Ay, Andrea daw. Okay naman na bumalik kayo sa itablado ko sa susunod na panahon. Okay? Baka may mga gigs kayo, pwede kayong mag-invite, may mga social media ninyo kung hindi. Okay, go. Well, ako po muna. And this January 14 po. Sige lang. Yes po, basta nandito ako, magla-live po ako para sa inyo. Thank you sa iyo. Sige, Makati. Kumbaga dahil sa iyo nagkaroon ng copy mga katulad namin na nag-aabang kay Jerome, pati lahat ng tao na naghihintay kay Jerome is makikita nila kung ano nangyayari sa event na to. Salamat sa iyo sa nag-upload nito. Para makita niyo po sila. Next, anak sino mo or social media nyo. Okay, go. Gig mo. Okay, for me po, for this January, ito na po muna dito. But you can find me on Facebook, I go live there, and I post my other singing videos if you wanna watch. That's it for today's performance here on People's Choice. Mami Edna Reyes. Jerome Everdome once again proved why he's the ultimate master of any genre. Huge thanks to Josie Arietta and all the Jeromantics for the support. Don't forget to like, comment, and subscribe for more. See So, Josie Arieta yung nag-upload. Thank you very much sa iyo, Josie. Shout out na rin sa Josie Arieta. So, to clarify, etong nangyaring event na to is a birthday party, kumbaga nag-guest lang pala sila. Ewan ko lang kung totoo yung gano'n, kasi parang happy birthday, kumbaga kinantahan nila, parang guest lang. Pati kasi napapansin ko kasi ang konti ng tao, di ba? Kasi kung alam lahat ng tao yan na may concert si Jerome kasama tong dalawang to, maraming pupunta, pati siguro gabi mangyayari. Kaya sa inyo yung nakakaalam or hindi pa nakakaalam, January 14th sa RJ Bistro po, magkakaroon sila ng concert ni Jerome. Yung price yata is 1,500 per head with bottle, kumbaga. Tapos yung concert na yun ang tawag doon, yung mga puro Elvis Presley yung mga ma-performer na pupunta, kaya kasama si doon. Kumbaga latest natin na Elvis Presley clones na si Jerome Everdome. And tungkol nga pala sa hindi pa nakakaalam, kasi marami nagtatanong talaga sa social media, sa YouTube, sa comment, sa mga channel about Jerome. Si Jerome pala is, kumbaga inaarap nyo, wala sa Itbulaga. Si Jerome pala is hindi pala pumirma daw sa kontrata. Kumbaga naka-contract lang pala yung anim sila Ryle, Jun Ryle, Mang Domeng, Lucky Robles, si Gian Dani. Sila lang pala. Hindi pala pumirma ng kontrata kasi inaano ni Jerome yung ma-concert niya sa labas. Baka hindi niya magampanan. Or kasi magkakaroon siya ng concert sa labas, kumbaga pag nakakontrata ka sa Itbulaga, 'di ba? Dapat on time or dapat nung pagka-schedule mo dapat andun ka. Kaya pala laging wala si Jerome.
Pati number 1 din doon, katulad ni Jean Jordan, kaya hindi rin pala pumirma kasi yung outside na concert niya. Then sabi nga daw may concert siya sa ibang bansa. Kasi magkakaroon ng conflict yung kontrata sa outside concert niya. Kung outside work niya, schedule niya ba magkakaroon ng conflict. Kaya si Jerome ganun din, hindi rin pala pumirma. Sa nakakaalam dyan or mali ba ako, paki-comment down kung tama ba sinasabi ko. Kasi yun yung sabi nung kabila na hindi pala pumirma si Jerome sa Itbulaga. Sa inyo na lang kung anong maganda or ano masasabi nyo sa salitang ganon, kumbaga sinabi sa balita na ganon. Alright, so comment down para may pag-usapan tayo ha sa comment section. Alright? Welcome to People's Choice. He's finally So wait. So again, thank you very much. At sana nagustuhan niyo yung video na ginawa natin ng reaction kahit pangit yung tunog. Pati number 1 pala nakalimutan ko, no? Para sa akin kay Jerome, daldal no, kulit. Kumbaga kay Jerome, every time na magkakaroon siya ng concert na ganyan lang or let's say small event, sana tawagin niyo yung mga tropa niya, kumbaga makabanda niya, di ba? Kumbaga mapapakilala niya. Kumbaga kung sakasakali someday or somehow, yung banda niya, pati siya, pwede sila mag-concert sabay-sabay, di ba? Kumikita na sila yung kumbaga tulungan niya na yung tropa niya, yung mga kaibigan niya sa kumbaga kabanda niya, kumikita na sila, makikilala pa, di ba? Yung kabanda niya. Sana ganun yung maging tema niya balang araw. Pakilala niya yung kabanda niya kasi dun sa sa LBC niya yun, banda niya yung tumugtog sa kanya noon. Dapat ganun sana. So every concert or every small event, maipakilala niya yung mga kabanda niya para balang araw, di ba? Makilala na yung banda niya. Kumbaga sila na yung tumitema sa concert, di ba? Yun yung sa akin tawag dito, advice ko lang kumbaga, parang gano'n. Alright, so thank you very much nga pala sa mga manonood ngayon at hindi pa manonood at hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe po ako. Thank you very much. Batang Bulaga kami. Bye!